Hello, good morning sa inyong lahat. Welcome sa ating channel, Sir Lopez Vlog. And into this video, we are going to talk about the topic on dying declaration when it comes to the roles of evidence. Okay, so ano kaya ang ibig sabihin ng dying declaration? Kasi palagi itong lumalabas sa board exam o kaya kung minsan naririnig naman natin ito sa mga social medias. At least pagkaroon tayo ng sapat na kaalaman dito at bilang preparation na rin sa inyong board examination. At yun din sa ating mga estudyante, dagdag kaalaman para sa inyo. Ayon sa ating rules, section 38 of the Rules of Court states that a dying declaration is a declaration of a dying person made under the consciousness of an impending death. So take note the word statement. Yan, statement of a dying person under the consciousness of an impending death. So ang dying declaration, sometimes we call it also as ante-mortem statements or statement in articulo mortis. Pakitandaan ito kasi lumabas na ito sa board exam. Okay? Para maintindihan natin ito, magbigay tayo ng isang simpleng halimbawa. Okay? Si Abdul ay binaril. Alright? So, pagdating ni Pedro, wala na yung bumaril kay Abdul, pero si Abdul ay buhay pa at nagkaagaw buhay. Ngayon, lumapit itong si Pedro at tinulungan itong si Abdul. Okay? Dinala niya ito sa ospital. So, habang nasa daan sila, lulan halimbawa ng tricycle, itong si Abdul ay nagbigay ng kanyang statement. Sabi niya, Pedro, si Ambo ang bumaril sa akin. Yan. Si Ambo ang bumaril sa akin. Hindi ko na yata ito kakayanin. Okay? Baka hindi na ako umabot sa ospital. Kung sakali man may mangyaring masama sa akin, walang ibang mananagot kundi si Ambo. Siya ang bumaril sa akin. Ito ay isang halimbawa ng dying declaration. A statement made by a dying person under the consciousness of an impending death. Ang tanong ngayon ay ito na. Pwede bang tumistigo si Pedro alinsunod o base sa sinabi sa kanya ni Abdul? So, pwede bang tumistigo si Pedro sa korte? Kung i-review natin yung discussion natin sa testimonial evidence, hindi ba sinabi sa section 22 na testimony generally confined to personal knowledge, hearsay excluded. Yan. So you can only testify to any matters that confined to your personal knowledge. Okay? Si Pedro, wala siyang personal knowledge kung sino ang bumaril kay Abdul. Kaya ito ay tinatawag nating hearsay. So sa general rule, dahil hearsay naman ang magiging testimonya ni Pedro, hindi ito tatanggapin. Pero, okay, sinabi sa section 38 that an statement made by a dying person may be received in any case wherein his death is the subject of inquiry. So there is an exemption to the general rule na although hearsay is no evidential value sa korte, section 38 mismo nagsasabi that it is exempted when it comes to a dying declaration. So pwede itong tanggapin sa korte. Ang testimonya ni Pedro ay katanggap-tanggap sa korte alinsunod sa section 38 of Rule 130 of the new Rules of Court. But take note na a dying declaration is admissible only when the cause and surrounding circumstances of such death is an issue. Hindi sa utang, hindi sa anumang bagay.
Okay? Ang issue dito is the cause and surrounding circumstances of the death of the victim. That is the subject of inquiry. Halimbawa, habang tinatakbo si Abdul sa ospital, sabi ni Abdul, pare, hindi na ako makakasurvive nito. Okay? May utang sa akin si Juan. Sabihin mo, kailangan bayaran niya yun. Okay? Pwede ba yung statement na yun as evidence in court? The answer is no. Why? Because the death in surrounding circumstances is not the subject of inquiry. Alright, so hindi lahat ng dying declaration tinatanggap sa korte. May mga requirements yan para ito ay tanggapin. Una, that the death is imminent in the declarant is conscious of such fact. So that is number one requirement. Bago tanggapin ang isang dying declaration, kailangan mapatunayan muna na yung declarant, yung taong biktima, is already conscious that death is imminent and he can no longer survive. So, niwala yung biktima na hindi na siya makakasurvive. That death is imminent. Okay? Within a seconds or a minute, mamamatay na siya. Kailangan conscious siya sa bagay na yan. Okay? Kaya nga tinanong kanina ni Pedro, mamamatay ka na ba? Kaya mo yan. Sabi naman ni Abdul, hindi ko na kaya. Baka hindi na ako makarating sa ospital, mamamatay na ako. Kung may masamang mangyari sa akin, ang bumaril sa akin ay walang iba, kundi si Ambo. Yeah. So that is consciousness of an impending death. Okay? Statement made under the consciousness of an impending death. Kaya yung testimonya na yan ni Pedro, ayon sa sinabi sa kanya ni Abdul, ay tinatawag nating dying declaration at tinatanggap ito sa korte. Ano sa palagay nyo ang logic? Okay? Kasi kapag sinabi niya, mamamatay ka na ba? Ay hindi, malayo ito sa bituka eh. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Pero kapag namatay ako, si Ambo ang bumaril sa akin. Pagdating niya sa ospital, patay na. So, hindi ito dying declaration. Bakit? Hindi naman siya conscious that death is imminent. Hindi ito tatanggap. Dying declaration ito, pero hindi ito tatanggapin sa korte kasi hindi naman na-meet yung requirement number one, that the person must be conscious of an impending death. Ayan, so question, ano kaya ang logic nito? Bakit kinakailangan conscious yung biktima that death is imminent? Kasi ayon sa korte, kapag ang biktima ay conscious na sa kanyang imminent death, wala na raw room para sa kanya ang magsinungaling. So ang lalabas sa kanyang bibig ay pawang katotohanan lamang. Yun ang paniniwala ng korte at logically speaking, tama naman sila. Mamamatay ka na nga, magsisinungaling ka pa. Okay? So, malayo sa katotohanan yan. Pagsisinungaling kung ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. So, kaya naniniwala ang korte na ang lumalabas sa bibig ng biktima at the time that he is already conscious of an impending death are true. Okay? True. Number 2 requirement, that the declaration refers to the cause and surrounding circumstances of such death. Okay? Naipaliwanag ko na kanina. Okay? Death is the subject of this inquiry. Death is the subject of inquiry, I should say. Okay? Hindi sa mga iba't ibang issue. Okay? Number 3, that the declaration refers to the facts which the victim is competent to testify. Ayan, so isa pang requirement, dapat kung halimbawa nakasurvive, dapat competent yung biktima kung sakali mang siya ay makasurvive. Competent na tumistigo sa korte. Wala siyang disqualifications as provided by rule. Kaya kung competent yung biktima kung sakaling maka survive, ay katanggap-tanggap ang kanyang
testimonya bilang isang dying declaration. Kaya mahalaga na tignan din natin yung biktima. Kung dying declaration ba ito? Hindi. Competent ba siya na tumistigo? Halimbawa, nakasurvive siya? Kung hindi, then this dying declaration cannot be accepted in court. Number 4, that the declaration is offered in a case wherein the death declarant is subject of inquiry, the victim necessarily must have died. Okay? The victim necessarily must have died. Kailangan namatay yung biktima para masabi nating dying declaration. Eh sir, paano kung nakasurvive yung biktima? Pwede pa bang tumistigo si Pedro? Hindi na. Kasi hindi na ito tinatawag na dying declaration. Kasi nakasurvive naman yung biktima. Okay? Ayan, kung sakaling nakasurvive yung biktima, yung testimonya niya ngayon ay tinatawag nating res geste. Ano ba tong res geste? Tatalakayin natin yan sa susunod nating pagkikita. Ayan, so number 5 is that the statement must be complete in itself. Yan. It can stand as a complete testimony sa korte. Wala nang other interpretation o wala nang kailangan pang idagdag para rito. Okay? So these are the 5 requirements in order that a dying declaration, although it is an hearsay, it can be admissible in court. So ang dying declaration ay hindi lamang ito oral statement. It can also be a written statement. Okay? Nakasulat ito o kaya verbally na sinabi niya, basta pumasok doon sa 5 requirements, tinatawag natin itong dying declaration, oral or written. So ang dying declaration ba kailangan word by word or letter by letter ang paggagawing testimonya ng isang witness alinsunod sa sinabi ng biktima? The answer ay hindi naman. Okay? You are not required to give the exact words or repeating the exact words as long as you can state the substance of the declaration or statement of the victim. This substance is enough. Okay, tanong, paano sa written dying declaration? Kailangan ba itong pirmahan ng biktima? Okay, so kailangan niyang pirmahan o kaya thumb mark kung hindi siya makapagpirma. Pero kung sakali mang hindi ito napirmahan, hindi ito natamakan, okay, this dying declaration written can be used as a memorandum by the witness who took it down. Siyempre yung dying person hindi na siya makakapagsulat by that time, kaya ang sumulat nito yung witness natin. Okay, so kung sakaling hindi niya napirmahan kasi nung matapos ipatay na, okay, yung written dying declaration will serve now as a memorandum for the witness who took that statement. Okay, so hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa topic na ito. Mangyari lamang na maging bahagi sana tayo sa pagpalaghanap ng kaalaman para sa ating mga audience viewers. Do not forget to like and share our videos para makatulong naman ito sa iba. Okay? Hanggang sa muli nating pagkikita. Have a nice day.